Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. This is 105.7 Eagles Ministry Crusade FM Radio. Mayong hapon mga ka-Eagles, atong oras alas 5:32 na sa hapon o ganiya na atong headlines. Dagkong balod mihapak sa Davao City. Christmas party ginadili sa lokal nga panggamhanan. San Isidro, Davao del Norte nakatala og 17 ka active cases sa COVID-19. Bagong bagyo na monitor sa Pag-asa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Aniya na ang atong mga balita. Dagkong balod nga mihapak sa Davao City. Duha ka mga balay ang partially damaged sa tungod sa high tide ug dagkong balod. Unom ka mga pamilya na makwit o 15 ka mga individual. Pahimangno karon sa mga otoridad nga magpahigayon og preemptive evacuation sa naa nagpuyudaplin sa dagat. Kini nga balita hatod kanato sa CDRRMO OPCT Davao. Christmas party ginadili sa lokal nga panggamhanan. Hugtanong gidili sa lokal nga panggamhanan ang pagpahigayon og Christmas party, trick or treat o guban pang Halloween events dinhi sa Dakbayan sa Davao. Advisory on the prohibition of trick or treat events this Halloween and Christmas parties in December, according pa sa source nato gikan sa Davao City. O karong oras sa mga ka-Eagles sa tuang siron ang kining nahitabo no sa may San Isidro, Davao del Norte nga nakatala sila og 17 ka mga active cases sa COVID-19. Nakatala og 17 ka mga aktibong kaso sa COVID-19 ang lungsod sa San Isidro, Davao del Norte. Kasamtangan kining ginamonitor lakip na ang 13 ka mga bagong kaso nga natala ni atong Oktubre 14 nga mao ang pinakadaghan nga kaso nga natala sa lungsod sulod lamang sa usa ka adlaw. Okay na ang mga detalye mga ka-Eagles. 24 anyos, old female, old male. Puro ka 29 sa Wata San Isidro, Davao del Norte, LSI from Pangasinan, arrive on September 21, 2020 at San Isidro Isolation Facility. Swab test done on October 1 and result released October 4. Result positive. Onset of symptoms asymptomatic. Ikaduha, 20 years old male, puro ka 29 sa Wata San Isidro lang gyapon gikan sa Pangasinan. Arrive on September 21 at San Isidro Isolation Facility. Nag-swab test niya atong Oktubre 1 o ang resulta katong Oktubre 4 o ang resulta niya mga ka-Eagles positive. Same gyapon asymptomatic. Og laing usab asymptomatic mga ka-Eagles 32 years old male.
Sa maulang gihapon nga LSI from Pangasinan og nag-arrive atong 21 September og positive mga kaigsunan asymptomatic. Sunod ang 10 years old female Purok 2 sa Bangan San Isidro LSI from Boracay arrived on September 29 at San Isidro Isolation Facility. Swab test done October 9 og ang resulta ni mga ka-eagles October 14 positive kini og asymptomatic. Ang sunod din mga ka-eagles, 32 years old male, Purok Sabangan lang gihapon, gikan sa Boracay, same lang gihapon mga ka-eagles, positibo sa COVID-19. 1-year-old female, gikan gihapon sa Sabangan, maura gihapong lugara igsoon sa LSI from Boracay sa asymptomatic. And 31 years old female, same lang gihapon. 47 years old male, Purok Santan, Mamangan, San Isidro, Davao del Norte, gikan sa Malabon City, Manila. Niabot na itong September 25 o niabot sa San Isidro Isolation Facility. October 9 ang swab test. Ang resulta gi-release October 14, positive asymptomatic. Sunod, 27 anyos, female, gikan sa may Purok 29 sa Wata, San Isidro. Sa maura gyapon mga ka-eagles nga adlaw, asymptomatic lang gihapon. 3 years old male sa Purok sa Wata, San Isidro, gikan gyapon sa may Pangasinan, maura gyapon sa nauna nga report. Sunod ang 64 anyos nga babae gikan sa Santo Niño, San Isidro, Davao del Norte, returning of OFW from UAE. October gikan po sa Santo Niño, gikan sa Maynila igsoon no, ni arrive atong September 25 og nag-swab test October 9, ang result release on October 14, positibo kini asymptomatic. Lain usab no, gikan 35 years old male, maura gihapon, 15 anyos nga babae, 34 anyos nga babae usab gikan gyapon sa may Santo Niño sa maulang gyapon nga lugar. 7 years old, 4 years old female, og nikabat na sa 38 ang ihap sa mga natala nga positibo sa COVID-19 sa lungsod diin na 21 niini ang naka-recover. Wala pa'y natala nga namatay lambigit sa maong sakit. Matud pa, dili angay nga mabalaka ang katawhan tungod kay wala pa'y natala nga local transmission sa maong virus. Di pa'y mangnuan ang tanan nga musunod sa precautionary measures sama sa pagsuot og face mask, face shield, kanunay sa paghugas sa kamot, paggamit og alcohol or sanitizer og pagmaintenar sa physical distancing. At ang oras, alas 5:44 na sa kahaponon. Pag-asa adunay namataan nga bag-ong bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Pipito as of 11 AM kaganina, ang lokasyon niini adunay nanakini sa may 210 kilometers west of Dagupan City, Pangasinan. O adunay gikusgon o max sustained winds nga 85 kilometers per hour. O ang gustiness ni og pagbugso na asa 105 kilometers per hour. Ang movement niini west at 30 kilometers per hour ang gikusgon niining bagyo. Sa laing bahay ng adunay bag-ong bagyo nga ginamonitor ang pag-asa karon sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Aduna kini gilayon nga 1,895 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Adunay maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour ug pagbugso or gustiness nga 70 kilometers per hour. Matod pa sa pag-asa nga wala kini daotang epekto sa atong nasod. Gipailalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ang western portion of Pangasinan, Agno, Alaminos City, Anda, Bani, Bolinao, Burgos, Dasol, Infanta, Labrador, Mabini, and Sual. Mao kini mga ka-Eagles ang gipagawas nga tropical cyclone wind signal number 1 sa pipila ka mga dapit sa may western portion of Pangasinan ug gipaubos na ang wind signal number 2 sa katong mga nasangpit kaganinang buntag nga mga lugar.
24-hour forecast position ug mga adlaw na nakini sa 385 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur kining bagyong Pipito. After 48-hour forecast position, Friday morning na nakini aduna gilayon nga 455 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur outside of the Philippine area of responsibility. 72-hour forecast position Saturday morning aduna kini gilayon nga 770 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte outside the Philippine area of responsibility. Og mga adlaw mga ka-Eagles mogawas na kini sa Philippine area of responsibility og wala na angay pang kagulan mga kaigsuunan tungod kay ang ginabantayan karon nga bagyo bagong bagyo sa Pag-asa wala kini nahimong epekto sa Pilipinas apan mag-amping ng gyapon kita sa mga pagbaha o sa mga pagulan-ulan mo especially diri sa tuang Davao region na makasinati gyapon kita og mga pagulan-ulan sa pipila ka mga adlaw karon ug ang uban mga nga dapit sa probinsya mga kasigbit nga probinsya makasinati gyapon sa madag-umon nga kalangitan inuban na ng patak-patak kapag ulan og kusog og hinay ngadto na sa kusog nga hangin nga mohapak gikan sa amihan ng kasadpan. Og mao kana ang atuang balita, atuang EMC News information, atong balikon mga kaigas atong headlines. Dagkong balod mihapak sa Davao City. Christmas party guban pa nga mga parties ginadili sa lokal nga panggamhanan. San Isidro, Davao del Norte nakatala og 17 ka active cases sa COVID-19. Pag-asa adunay na monitor nga bag-ong bagyo gawas sa Philippine Area Responsibility. Kini inyong tigbalita, Marvin Bintas para sa EMC News and Information.